Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa aking mga hoya. Dahil nag-uulan na po ngayon, lalabasan na naman po yung mga bulaklak ng ating mga hoya. Kaya po, check nyo yung mga hoya nyo. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito po yung ilan sa aking mga hoya. Ito yung hoya na dati dito nakalagay. Kung natatandaan nyo, ito yung nakabasket na ginawa ko tapos may alambre. Tatlo po yan. Pero kung makikita nyo, dalawa na lang po yung nandito ngayon. Yung isa po ay namatay. Binalik ko po dito. Dati nilagay ko sa ilalim ng mangga. Tapos nakababa lang po yung mga hoya doon sa ilalim ng mangga. Kaya parang ayaw nila ng ganon na setup. Gusto pa rin nila yung nakahang na ganito. Kaya inilipat ko po dito. Unang-una, kaya po gusto kong i-update sa inyo, marami na po na namang mga bulaklak. Itong aking mga hoya dito. Doon sa may mangga, madalas po na magbulaklak yung hoya ko doon. Kaya lang, nakalimutan ko na yung mga ID nila. Makakalimutin kasi ako sa mga ID. Kaya po, kung ano lang po yung natatandaan ko na ID, yun po yung sasabihin ko sa inyo kung ano yung ID na yun. Umpisahan po natin dito sa hoya na to. Kung titingnan nyo yung dahon niya, pahaba. Ganyan lang siya. Isa to sa unang-unang hoya na binili ko doon kay Kaolan. Kasi noon napakamahal na mga hoya. Kay Kaolan lang ako nakakabili ng mga hoya na malalago na yung mga na-propagate niya. Ito kasi, hindi pa ako nakapag-propagate nito, pero meron ng mga nakahingi. Yun yung dahilan kung bakit hindi po ako nagpo-propagate nito, kasi kapag may napunta rito, may humihingi. Kaya yung para sa ipapropagate ko para dumami sila, hindi ko magawa. Kasi nga natataan ko po yung pagkat ng mga humihingi sa akin. Kaya ito, titingnan nyo, ayan, ang dalas po na mamulaklak nito. Pero ito po yung full bloom niyan. Ang ganda, di ba? Pagtabihin natin yung hindi pa full bloom at saka sa full bloom. Tapos, hanap tayo ng isa pa na talagang hindi pa nakabuka. Nakikita nyo naman, no? Ito, ayan yung hindi pa bumubuka. Ito naman, yung hindi pa siya full bloom, bumuka na pero hindi pa full bloom. Ito naman po yung full bloom na. Yan, ang dami pong bulaklak nito. Ang ID po nito ay si Hoya Wayeti Ay. Yan, ang daming bulaklak. Oh. Maliliit lang po yung bulaklak nito, unlike doon sa ibang hoya ko. Yun nandun sa trellis. Kaya lang, hindi ko po matandaan talaga yung ID. Tapos, meron akong namatay na hoya rito na na-propagate ko. Hindi ko matandaan kung ano. Tapos, eto naman, yung kasabay ng Hoya Wayeti Ay ko, na isa rin sa unang-una na hoya ko. Pero ito, napakatibay po ng hoya na to. At talaga pong, kapag naalagaan nyo sila sa dilig, halos buong taon, may bulaklak po sila. Ito, tsaka ito, si Hoya Wayeti Ay. Tapos, ito, hindi ko alam yung ID nito. Pero tingnan nyo, ito yung full bloom na niya. Para siyang may mga balahibo sa gilid ng bulaklak niya. Tapos, ito pa lang yung bulaklak na bubuka. Ito, yan, meron pa dito. Ayan. Yan, basta po naalagaan sila ng dilig, talaga pong malusog sila. Gustong-gusto nila yung tubig. Tapos, ito yung isa sa na-propagate ko na Hoya Carnosa. Isa to sa ginawa ko na nilagay ko sa basket na ganito. Kaya lang, tingnan niya nangyari, namatay. Ang ginawa ko po dyan, inilipat ko na dito
sa hanging basket na to. Tapos, ibinabad ko muna sa tubig. Yan, naka-recover po ito. Ito talaga, namatay na. Yan. Tapos, eto naman yung isa din sa Hoya ko na nilagay ko dito sa basket. Nakaka-recover na po ito. Meron ng mga bagong dahon. Nung isang linggo, kulay pink na pink to. Ito po ay si Hoya Pink Princess. Yan. Ito po ay kahit po madalang magbigay ng bulaklak. Pero nagbigay na to ng bulaklak. Ipakikita ko po sa inyo dito yung bulaklak na binigay niya. Ayan, hugis pa basket pa rin naman siya. Kaya lang nga, ayaw nila na nakababa. Gusto nila yung nakahang dito. At gusto rin nila yung lugar na ito. Dito po sa ilalim ng MacArthur tree. Gusto nila sa ilalim ng mga puno. Yan, ito ang dalas nito na magbigay ng dahon na kulay pink. Kaya po natutuwa na ako kahit na hindi sila madalas magbulaklak. Dahil nga nasasaktan sila. Okay lang sa akin. Kasi sa dahon pa lang talagang tuwan-tuwa na ako. Napakaganda naman talaga kasi. Isa din po kaya nag-video ako na tungkol dito sa mga Hoya. Ito po yung isa sa ipakikita ko sa inyo, yung inilagay ko dito sa basket. Kung natatandaan nyo po yung Hoya na to, ito po yung dahon niya. Yan, ito po ay binili ko sa Golden Bloom. At nasa maliit na paso lang yan, ganyan. Pero nagtagal pa rin ng isang taon sa paso na maliit. Pero sa nakikita ko nung mga nakaraan, parang hindi na sila masaya doon sa paso na maliit. Ginawa ko, inilipat ko dito sa basket na to para makagalaw yung kanyang ugat. Nilagay ko sa mas malaki. Kaso ayaw po nila doon sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya po, inilipat ko po uli dito. Kung natatandaan nyo, ang dalas nitong mamulaklak. Parang 3 beses sa loob ng isang taon nagbubulaklak yan. Kaya lang po, nung nilipat ko to dito sa basket na to, namatay po yung peduncles niya. Ano ba yung peduncles? Uulitin ko po kung ano yung peduncles. Ang peduncles po ay yung parang hahanap tayo. Ito po yung peduncles niya. Yan, ito pong peduncles na to, dito lumalabas yung mga bulaklak. Ito po ay lumang peduncles na kung gaano po kahaba ito at kung mabibilang natin yung pinaka guhit na nandito, yun na yung dami ng pagbibigay niya ng bulaklak. Ito yung parang palito ng posporo. Yan po yung peduncles. Itong Hoya Wayeti na to, hindi basta-basta namamatay yung peduncles niya. Kaya bulaklak lang siya ng bulaklak. Kagaya nito, mga bagong peduncles to. Ayan o. Ayan. Sa susunod po nito, magbubulaklak na naman po yan dito sa unahan. Sa pinakadulo na to, magbubulaklak po ulit yan. Kapag nakita nyo na sumasariwa ito at may sumusulpot na kulay green, magbubulaklak na naman po yan. Eto, yan, tingnan nyo. Eto oh, ilang beses na to na namulaklak. Ganyan po yung peduncles. Yan. Yung pinagsusulputan ng mga bulaklak. Dito po, kung kayo ay friend ko sa Facebook, may in-upload na po ako doon na nagkaroon na naman po ng panibagong peduncles to. Kaya lang hindi to perfect ball. Itong pinakikita ko sa inyo na yan. Bagong peduncles po yan kasi namatay na yung napakahaba na peduncles. Mula nung binili ko yan, 3 o 4 na beses yan magbulaklak sa loob na isang taon. Ngayon kaya isa pa nga po na gusto ko i-share sa inyo itong Hoya crassicaulis na to. Yan po yung ID niya. Wala na yata yung ID niya dito. Eto, tingnan nyo. Kung pupuntahan nyo yung short video ko, in-upload ko na po ito sa short video ko, pero hindi po nakabuka yung mga bulaklak pa niya doon. Pero ito po, yan, nakabuka na, napakabango po dito. Kapag dumaan ka lang po dito, talaga pong parang nasa simbahan ka ng Quiapo sa sobrang bango ng bulaklak na to. Talagang
yung daan ka lang talaga. Tingnan nyo naman, perfect ball na naman yung binigay niya. Pero yung isa po dito na peduncles, hindi po yan perfect ball. Ilang piraso lang po yung bulaklak na binigay niya. Pero ito, tingnan nyo, oh, perfect ball na naman yung binigay niya. Yan, kaya natutuwa ako, may dalawang peduncles. Ayan, oh, tingnan nyo. May dalawang peduncles po na nabuhay na naman dito sa Hoya crassicalis ko na to. Kaya ang bango. Ayan, eto hindi ako nakalapit ha. Talagang umaamoy siya. Sobra bango. Kaya ito yung isa sa pinakapaborito ko na Hoya dito sa aking garden. Ito si Hoya crassicalis. Yan, ulitin ko po yung aking care tips. Pero nung nakaraan, senior ko na po ito sa inyo, kaso yung iba po hindi na bumabalik sa mga lumang video at naghihintay na lang na magbigay ulit ng panibagong care tips. Ang care tips na ginagawa ko po dito sa aking mga Hoya ay araw-araw ang dilig. Kailangan po talaga araw-araw. Kung summer, parang orchids po yan. Dahil ito ay lilim naman, hindi po sila naka full sun, umaga at hapon lang po kasi malakas po yung hangin sa side na to. Kaya natutuyo din po ng mabilis yung kanilang potting media. Yan po sa tubig, pwede yan umaga o kaya hapon kapag talaga mainit, at umaga hapon, pero tanghali wag na kasi nga nasa lilim naman sila. Tapos yung sunlight exposure, gusto nila bright light area lang, hindi po sila pwede sa full sun, masusunog po yung mga dahon nila. Kaya ito, nakita nyo, yan, parang may dilaw. Dito kasi minsan, yung side na to, kapag medyo mga 1 o 2, merong araw dito, kaya ganyan, naninilaw. Kaya yun po yung iniiwasan ko, na ilagay sila sa full sun. At para lang po itong mga orchids, ang mga ugat po nila napakaliliit. Yan, kaya po hindi rin po sila pwedeng maipunan ng tubig sa kanilang potting media. Kaya po kailangan ingat-ingat din po sa pagdidilig dahil mamamatay po yung mga Hoya. Madami yung tubig, konti yung tubig, hindi po sila pwede, dapat sapat lang. At dito sa pagpapropagate naman po nito, kagaya nito, kapag ganito na may ugat, medyo dito sa taas, halimbawa ito, kung may ugat, pwede na po na ikat dito. Pwede din po na, kung ganito lang kakonti yung ugat, ikat dito sa gitna, tapos ibabad po sa tubig. Yan, pero ako po madalang ako na propagate ngayon nito kasi nga nung minsan may nanghingi sa akin, hindi pa malago yung aking Hoya, talagang nakuhanan na para i-propagate. Namatay po yung Hoya ko. Isa pa naman yun sa mahal na Hoya ko, kaya hindi po ako basta-basta nagpo-propagate. Kaya dito marami na pong nakahingi. Yan, madali lang po itong patubuin, tsaka hindi ito maselan, at tsaka po ito. Hindi po ito maselan, kaya ayan, kung may ugat na ganyan, yan, pwede na putulin dito at ibalot po sa bunot ng niyog para lang din pong sa orchids yan. Kapag nag-fertilizer naman po ako ng orchids, talagang dinadamay ko na itong mga Hoya ko. Kasi nga po, ito, para lang din nga po ito, ulitin ko, para nga lang din po ito na mga orchids. Ito nga po pala, ito, na-propagate ko lang po ito, yung Hoya Pink Princess ko, galing doon sa basket na ginawa ko. Pero bago ko gawin yung nasa basket na yon, na-propagate ko na po to. Kung, isa pa po, yung mga Hoya po, tingnan nyo tong Hoya na to, ang tagal na. Magwa 1 year na po yan. 1 year na po to na mahigit. Isa lang po na sanga yung inilagay ko dito.
Tingnan nyo, 1 year na. Ganyan po kabagal lumaki yung mga Hoya. Kaya po kung gusto kagad nyo na yung Hoya nyo ay magbulaklak agad, bumili agad po kayo ng malalagunan na Hoya. At yung matured na talaga, kapag kinat lang po dito yan, kapag pinropagate lang na maliit, matagal po talaga kayo mag-iintay. Taon po talaga. Ito nga po, isa rin to sa una ko na Hoya na binili kay Kaolan. Tingnan nyo, nung pandemic pa yan, hanggang ngayon yan pa lang. Dito naman po tayo sa aking Hoya trellis. Ito yung pinagawa ko kay Kaligatan TV na pang Hoya talaga. Kasi ang mga Hoya po, gustong gusto nila yung ganyan, nakakalaya sila. Ayaw nila yung sinasakal sila. Kaya isa pa to sa pinakita ko. Ngayon, yan may bulaklak. Ang daming bulaklak nito nung nakaraan eh. Pati yung splash, may bulaklak din. Ito, katatapos lang niyan. Ayun, kung makikita nyo yung peduncles na yan, ang dami. Tapos yun, ayan o, may bulaklak pa ulit. Ang dalas mamulaklak nitong Hoya na to. Hindi ko lang matandaan yung ID nito. Pwede nyo pong i-comment kung ano po yung ID ng Hoya na to. Tapos marami po akong Hoya na nakalagay dito sa Hoya trellis na to. Meron pa ako na Hoya dito na may splash. Hindi ko lang alam kung ano rin yung ID. Basta ito po ay binili ko kay Kaolan. At ito, yung variegated ko nito namatay. Sayang. Pero ito, dalawa po yung nandyan ko. Yung isa ito, nakaano na, nandito na sa taas. Ayan. Tapos ito, Hoya carnosa, Hoya Hindu rope. Mga pangit ngayon sila. Ito. Ayan, Hindu rope. Namatay po yung peduncles nito kaya hindi siya nagbubulaklak ngayon. Inaantay ko kasi maganda po yung bulaklak ng Hoya Hindu rope na yan. Ngayon, meron pa ako dito na isang maganda na Hoya. Ay, eto pala, yung isa na to, bigay to ni Sis Rolly Seals. Kaya lang, ito yata yung hindi, walang splash. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, buhay na, Sis Rolly Seals. At eto, yung kulay white. Sana nabuhay to. Ayan, kasi ito parang namatay eh. Sana nabuhay. Tapos, eto, bigay din to ni Sis Rolly Seals. Tapos, eto, maganda to. Yan. Ang ID po nito ay si Hoya Macrophilia. Pero ilalagay ko po dito sa screen yung buong ID niya. Itong mga Hoya na to, napakahirap i-pronounce ng mga ID nila. Kaya ilalagay ko na lang po dito yung ID. Yan, ito. Ang daming yan. Ang daming nandito. Nung nakaraan, ito punong-puno to ng may yellow and red pa dito. Tapos, yung nandito, yung malalaki na red noon, nagbulaklak siya ng 11. Kaya tuwan-tuwa ako. Ito yata yun eh. Yung nagbulaklak ng malalaking kulay white and red. Ito. Hindi ko lang alam kung ano ID nito eh. Yan, hinahayaan ko lang sila na gumapang dyan lahat. Ito naman pong si Hoya Carry Icon na to. Sa tagal ko na nabili na to kay Kaolan. Yan, nakalagay sa basket. Ngayon palang nagkakaroon ng ng bagong sulpot. Hindi ko alam kung bakit eh. Yan o. Ito. Ngayon palang siya nagkakaroon ng bagong sulpot. Pero ito pong nakatrellis na to. Ito, hindi ko pa to nakikitaan ng bulaklak eh. Palibasa nung binili ko to, talagang napakaliit lang. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Yung Hoya carnosa po na to, talagang maliit pa dito nung nabili ko yan. Talagang bumibili ko kasi 100 lang. Isang ganito. Tingnan nyo, ang tagal. Pero meron na yung peduncles eh.
Namulaklak na to dati. Ito yung peduncles niya parang namatay. Ngayon ayaw. Pero dito tingnan nyo oh. Ito yung mga peduncles dito. Ang dami. Dito. Yan. Ulit-ulit lang na namumulaklak yung mga yan. Hindi ko madalas maipakita kasi busy nga kami. At hindi ko inaabutan kasi hindi naman po ganun katagal din. Nagtatagal yung mga bulaklak nitong mga hoya. Na-share ko na po lahat sa inyo yung mga care tips, yung mga bulaklak at yung sunlight na kailangan nitong mga hoya. Tapusin ko na po itong aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero pinanunood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.